What is going on guys? Jaumoto here, and right here in front of you ay ang isa sa pinaka-inaabangan kong motor this 2022. Simula nung nilabas ng Honda to sa ibang bansa way back 2019, talagang na-in love na talaga ako dito sa motor na to. And finally, Honda Philippines decided to release the beast dito sa Pilipinas. Well, sobrang tagal din bago lumapag to sa Philippine soil, pero eto na siya, boys and girls, the all-new Honda CBR 650R. Ang ganda! Now, kapag sinabi nating Honda, ang unang salitang papasok sa isip natin ay ang reliability. Kung meron mang reliable brand pagdating sa motor industry ngayon, isa na dyan ang Honda. No wonder kaya nagkalat pa din ang mga old MCs ng Honda sa daan, tulad ng mga Super 4 at kahit CBR 600RR. Ika nga sa Japan, ito daw ang kalabaw pagdating sa mga MCs. At ngayong 2022, lumapag na sa Pinasa ang sport bike form ng CB650R. The CBR 650R is powered by a 649cc displacement, liquid-cooled 4-stroke, 16 valves, fuel-injected inline 4-cylinder double overhead cam na may lakas na 94 hp at 12,000 rpm with a maximum torque of 63 Nm at 8,500 rpm. Fuel tank capacity is 15.4 liters, curb weight is 211 kilograms, at mabibili nyo ang CBR 650R with an SRP of 530,000 pesos. Sino ba naman ang hindi may ilab dito? Tignan nyo naman yung styling. In my own opinion, isa to sa pinakamagandang fully furred bike sa middleweight category. Nasa harapan po natin ngayon ang tinatawag na matte gunpowder black metallic. Ang haba no? Basta black. And you can also avail this in Grand Prix Red. Pinaghalo yung gloss at matte paint niya dito sa colorway niya Alam niyo kung ano pang kumuha ng attention ko? Yung mga dash ng orange lining dito sa fairings niya Dito sa tank, dito sa gilid ng fairings, dito sa likod, at meron din sa harap. Fully furred bike siya, pero nakikita pa rin natin yung makina niya. So, hindi siya balot na balot ng fairings. Kung mapapansin nyo dito sa gilid ng tangke guys, meron siyang extra plastic at extra rubber dito sa gilid ng frame. Nilagay ng Honda to para sa mga taong maliliit ang bias to resist heat, and also extra grip na rin para sa mga legs natin. Ang haba ng bakal sa ilalim ng foot peg niya guys. So, by the way, sa mga hindi po nakakaalam kung ano pang purpose nito, ito po ay nagsisilbing warning indicator if ever nasa maximum leaning angle na tayo ng motor. Up front, meron nakakapanghina sa gandang headlight. Huhuy! Sarap sa eyes. Halos kamukha ng Fireblade yung front end grabe. Twin LED headlight sa front with air intake sa magkabilang gilid. Medyo against the light lang, pero meron siyang air intake dito sa gilid. Also with orange lining dito sa baba ng headlight. Napakaganda. Windscreen niya, hindi ganun kataasan, pero pwede na. And also, LED turning lights, harap at likod. At LED taillight, katulad ng CB. Ang haba ng fender nito. When it comes to dash, gumagamit to ng fully digital LCD display. Napakaganda, napaka-classy, katulad ng CB. At dito makikita natin ang tachometer sa left side, gear indicator, fuel indicator, time sa gitna, speedometer, coolant temperature.
Sa baba naman makikita natin average fuel consumption. At para makita din natin yung mga ibang indicators dito sa site na to, pindutin lang natin tong select button. Mapupunta tayo sa fuel consumption B, average speed, elapsed time, current mileage. Ayun lang naman. To the right side, makita natin ang total kilometer ng tinakbo. Para makita natin ulit yung ibang information, pindutin natin tong set button. Mapapadpa tayo sa trip A, trip B, trip per minute. At para ma-adjust natin yung brightness niya, yes, na-adjust po yung brightness niya. Hold lang natin tong dalawang button na to ng sabay hanggang sa mag-blink yung time. Ayan, pindutin lang natin tong set button. Pindutin lang natin ang pindutin. Makikita nyo tong 5 square na to. Sa ngayon nakatodo siya. If ever gusto nyong hinaan, which is hindi ko alam ang rason ba't kailangan nyong hinaan kasi medyo dim na siya. To the right side makikita natin yung torque control indicator, neutral light, coolant indicator, ABS indicator. Etong side na to, gusto nyo patayin yung torque control or traction control, pindutin nyo lang tong button na to. I-hold nyo lang for at least 3 seconds ata to. Ay hindi, saglitan lang pala, mga 1 segundo lang. IBM indicator dito sa baba, check engine indicator, Honda ignition security system. Ibig sabihin yan guys, bawal kayo gumamit ng ibang susi dahil may chip tong susi na to. At rev indicator dito sa gilid. Tignan nyo naman yung cockpit, napakaganda, napakasarap sa eyes. Naka-clip on na to sa ilalim ng clamp, which is para sa akin sobrang goods nun. To the right handlebar makikita natin yung kill switch, ignition switch sa baba. To the left handlebar makikita natin yung switch para sa torque control, high beam and low beam. Also ito na rin yung nagsisilbing passing light nyo. Pindutin nyo lang tong baba. Ayan o. Hazard button dito, turning indicator sa baba, and also busina. Yun nga lang, hindi adjustable ang clutch lever nyo guys. Suspension ng CBR, may bagong 41mm Showa separate function fork. Yun nga lang, hindi pa siya adjustable guys. Na may 4-piston radial mounted Nissin calipers sa napakalaking, napakagandang 310mm floating disc magkabilaan. Yun nga lang, wala siyang ABS. Hindi, biro lang guys. Ito yung sensor niya para sa ABS oh. 4 cylinder, syempre napakaganda para pating banks na hinawi pa kaliwa. Underbelly exhaust para ma-check nyo rin yung coolant level nyo. Dito siya sa sulok na to. Kailangan nyo pa ng flashlight para ma-check nyo yung coolant level nyo. And also gumagamit siya ng dipstick para ma-check nyo yung oil level nyo. To the rear, gumagamit to ng adjustable monoshock suspension. Kung gusto nyo i-adjust yung preload nyo, bahala na kayo sa buhay nyo. Ang haba ng wheelbase nito, grabe. Single piston Nissin caliper sa rear. Syempre may ABS na rin. 17 inches aluminum wheels. Wala palang sticker yung matte black sa gulong no. Sa pula meron eh. Na may stock tire na Dunlop Sport Max dito 14, 180, 55 dito sa likod. At 120/70 naman sa harap. Ano naman ang mga maipagmamalaking features? Meron si CBR 650R. Number 1 will be the assistant slipper clutch. Panigurado ako, alam nyo na yon. Number 2 will be the on and off traction control. Number 3 will be the emergency stop signal. Ibig sabihin nun, if ever nag hard braking kayo in 50 km/h, magbiblink yung turning indicators nyo, both left and right, or parang hazard na rin, para maging aware yung mga motorista sa likod nyo na nag-emergency braking kayo. At pang-apat will be the charging port type C sa ilalim ng upuan. Tignan natin. By the way, ganito po ang itsura ng susi niya. May kasama pang rosary. Twist nyo lang, sabay na hilahin natin to. Ayan. By the way, ganito po kakapal yung manual ng CBR 650R if ever mag-a-avail kayo ng gantong motor. Napakadami para kayo magtitisis. Siyempre extra tools na din. At ang hirap na mga hagilapin ng charging port nito. Kung mapapansin nyo, etong maliit na square na to, ito yung charging port nya. Type C to guys. Oras na para sa favorite part. Test ride tayo mga cutie pies. Alright guys, namnamin natin tong moment na to. Ang by far pinaka-paborito kong unang upo. Sa wakas, nagkita rin kami. First time ko siyang ma-meet in person guys. At at the same time, ma-first ride natin siya. Woo! Sobrang excited na ako. Tignan nyo naman yung itsura niya. Napakaganda. Glossy paint dito sa taas, tapos matte black dito sa bandang baba. Nice. Ang haba ng fender niya. Okay, this thing needs to go. Siguro mas maganda kung naka fender limitator para mas aggressive yung likod niya, diba? May most look forward unang upo of the year.
Ang baba. Okay, so the seat height is 810mm or let's just say mga 31.8 inches. I'm 6 foot tall, 85 kilo. At ganito po ang itsura ko kung same kayo ng build ko. Hanap tayo ng mas mababa ang height para kahit pa paano may reference kayo. Brother Alex, height niya is 5'8", at ganito po ang itsura niya kapag nakasakay sa CBR 650R. Flat foot siya and relax ang body position pa rin. Ganun kababa yung seat height niya. Seat height niya medyo identical sa Ninja 650. Sobrang flat foot ako. Handlebar, yep, aggressive tayo dito sa motor na to. Napakababa ng handlebar. Though relax yung foot peg natin, hindi siya ganun ka-aggressive. Parang mas aggressive pa yung C900 ko. Side mirror ayusin natin. Hindi naglalaki yung side mirror niya. Clutch lever, napakalambot dahil naka-assist and slipper clutch to. Dapat lang kasi 530,000 to. Ang by far pinakamahal na beginner bike sa middleweight class. Start na natin. Ganda ng cockpit, nakaka-inlove, nakakapanghina. Grabe naman, sir. Yung dash niya, of course, same panel katulad ng CB650R. Napaka straightforward yet napaka-classy. May dapat ba tayong alamin? Traction, naka-on naman. Para patayin yung traction, hold nyo lang tong button dito. Sa ibang motor, passing light tong location na to pero dito, traction button. Anything else to remember? Okay, start na natin. Boom! Inline 4, baby. Sarap sa ears talaga pag inline 4. Okay guys, first gear. Alright, nasaan na ba tayo? Nandito tayo ngayon sa, ewan ko, Panubali ata to. Woo! Ang sarap gamitin guys. Okay, riding position ko dahil nasa sport touring setup tayo. Hindi talaga siya sports bike talaga katulad ng ZX-6R and Yamaha R6 or Yamaha R7. More like ang kakumpetensya niya is Ninja 650. So kahit pa paano, kahit nasa sport bike looks tayo, comfortable yung riding position natin. Hindi ganun nakakapagod. Ang ganda talaga ng tunog kapag Honda. Okay, andun yung torque niya, promise. Same engine to ng CB650R. Iba lang ng onti yung tuning dahil sport bike to. Medyo may power to in high RPM or top end. Pero ganun pa man, hindi pa rin nawala yung power niya in low RPM guys. After 2 years ng paghihintay, ito na siguro ang pinakamasayang first ride natin dahil sa wakas, nakapag-test ride din tayo ng CBR 650R. Malawak din yung room ng upuan natin. So if ever gusto nyong mag-attack position, pwede nyong i-adjust yung puwet nyo sa pinakalikod, then sabay tuck in. Kahit mga matatangkad na tao, pwede dito sa motor na to. Mababa man yung seat height niya, pero mahaba yung motor, ang haba ng wheelbase. Ang una ko napansin dito guys, yung paint job niya. Itong pagka glossy black niya sa mga mangilang-ilang parts, gasgasin siya. And also prone siya sa mga fingerprints. Onting hawak mo lang, makita mo agad yung mga marka. So isa yun sa mga dapat maging aware kayo kung kukuha kayo ng ganitong color scheme. Turning radius, dahil nasa sport bike tayo, medyo limitado lang yung turning radius niya. If ever papasok kayo sa mga makikipot na lugar o ipapark nyo yung motor sa mga makikipot na parking, medyo mahihirapan kayo dito. Sa seat height nya naman, 31.8 inches, mababa yon. Kaya para sa mga average Filipino height viewers natin dyan, bagay na bagay ito sa inyo mga parikoy. Pagdating naman sa weight, 211 kilograms to. So aminin ko sa inyo, mabigat yon para sa isang middleweight. Pero kung titignan mo maigi, hindi talaga siya sports bike eh. Ang mga sport bike talaga, ang mga karakteristik nyan magaganda
magaan. Pero ito naman sport touring to, so okay lang yon. Plus inline 4 pa to, so maraming nangyayaring mechanism sa loob ng makina, kaya okay lang siya para sa weight niya, para sa akin. Once na umaandar na kayo, walang kaproblema, ang gaan sa pakiramdam. When you say Honda guys, kaya maraming tao ang mas pinipili ang Honda because of their reliability. Meron pa nga akong isang kakilala nun na Honda CBR 600 RR siya dati, tapos marami na siyang naging bike, pero yung pinaka na-inlove talaga siya yung CBR 600 RR niya. Yun ang kilala kong taong nag Philippine loop gamit ang 600 RR. Ang sakit sa likod nun. Sa tinagal-tagal sa kanya ng motor na yun, walang binigay na sakit sa ulo sa kanya yung motor na yun. Ika nga nila, kalabaw daw ang mga Honda dahil napaka-reliable ng mga motor na to. Tiga tayo onte. Takin tayo. Medyo nabibitin lang ako sa windscreen niya, nalilitan ako. Pwede nyo namang lakihan ng onti to para kahit paano mas gumanda yung flow ng hangin or yung aero nyo. Okay guys, tama nga yung hinala ko. When it comes to braking, maganda yung braking natin sa harap, napaka-snappy, ayan o. Pero pagdating sa rear brake nya, hindi siya gaanong nakagat. Preno tayo dito sa lugar na to, 60 km/h rear brake. Todo na yan ah. So ewan ko, siguro dahil nasa break-in period pa lang tong motor na to, pero hindi eh. So para mas safe, gamitin nyo yung both brakes, 70% sa front, 30% sa rear. Kasi kung rear lang gagamitin nyo, ewan ko, hindi masyadong nakagat yung rear brake nya. Dahil same engine sila ng CB650R, hindi pa rin nawawala yung vibration pag pumapatak tayo ng 6,000 RPM. Di ko alam kung anong reason behind that. Pero anyway, sanayan lang din naman yan. Once na araw-araw mo naman siya ginagamit, or palagi mo siya ginagamit, hindi mo na gaanong mapapansin yung vibration nya. Ang smooth, grabe. Worth it ba ang 530,000 nyo dito sa Honda CBR 650R? Kung tatanungin nyo ako, worth it na eh. Alam nyo bakit? I mean, saan ka makakita ng 530,000 inline 4 sport bike? Sobrang bihira, di ba? Tapos naka Honda pa kayo. Sobrang sulit na nun. Nice GS. Pagdating naman sa top speed guys, pasensya na kayo kung walang top speed dito sa video na to, dahil hindi po sa akin tong motor na to. Pero ang sabi ng mga CBR 650R owners, ang mga top speed daw nila pumapalo ng 210 km/h. Sobrang okay nun, di ba? Alam niyo itong lugar na to, pasubsub to pero hindi ako nahihirapan kasi kahit papano kaya kong i-upright yung body position ko. Hindi talaga siya ganun ka-aggressive. Kumbaga rider friendly pa rin tong motor na to. Para naman sa mga taong nagtatanong kung pwede ba to sa mga beginner, yes, pwede to para sa inyo. Para sa akin, ito na ang pinakamalakas at pinakamahal na beginner bike na mabibili nyo. In terms of fuel consumption, ang nakuha ko pong fuel consumption, walang paki mode, mixed riding style, ang nakuha po natin is 17 km/L. Siyempre depende pa rin yun sa riding style nyo, sa piga nyo, at also sa timbang nyo. Alright guys, final verdict dito sa napakagandang Honda CBR 650R. What I like about the bike, syempre number one, yung styling niya guys. Sobrang ganda ng styling niya. Tignan nyo naman yung headlight, diba? Meron pa siyang air intake dito sa magkabilang gilid. Also napakahaba ng wheelbase niya. And don't forget, naka Honda kayo. Maganda rin yung handling niya. So okay na okay to if ever gusto yung mag-track. At ang laki pa ng gulong natin sa likod. Tignan nyo naman. O diba? The only downside for me, however, hindi nawala yung vibration niya pag pumapatak tayo ng 6,000 RPM. Ewan ko kung ako lang to, pero nahihinaan ako sa foot brake niya. Hindi ko alam kung bakit. Sa mga nakakuha na ng CBR 650R dyan, let me know in the comment section down below kung tama ba yung naramdaman ko dito sa foot brake niya. Para sa 530,000 pesos, siguro mas maganda kung dinagdagan nila ng mga riding aids tong motor na to like dalawang riding modes man lang. Traction control, on and off, pwede na, sige. And sana ginawa nilang TFT display yung dash. Pero overall, napaka premium ng bike na to. Sobrang nai-inlove ako dito sa motor na to. Okay, I guess that's it. Balik tayo sa Nubali. Panalo. Mga kitipais, meet Brother Matt.
Brother Matt, malaking tanong ko sa'yo. So, siguro marami rin ang gustong malaman to. Bakit mo mas pinili tong Honda CBR 650R? Marami na din kasi ako napanood ng mga vlog about dito sa motor na to. Parang kasi hindi siya masyadong aggressive. Parang nasa middle siya ng relax and aggressive na tempo. Parang yun din yung kumuha ng interest ko dito sa motor na to. Fit siya sa personality ko. Sports bike talaga gusto mo? Di nung unang choice ko talaga, tumalo na sa adventure. Anong adventure yun? Ay yung T7. Yung Tenere? Ay, Yamaha Tenere. Parang Oh, layo! Adventure bike to sport bike. parang kasing pag tumalon nga ako doon, parang kasi sabi nila, pag nag-adventure ka na, yun na eh. Parang endgame na eh. At least dito, meron pa akong option na next level. Habang yung likod natin na hindi pa nasakit. May re-recommend mo ba to para sa mga taong gustong tumalon sa mga sport bike? Sa akin, yes. Kung magtatanong ka sa iba sa say 650 R6, I think ito yung pinakang Parang safe zone. malawak yung power range niya. Kaya mong controlling sa throttle, hindi kayong Mabibigla. beginner friendly din talaga to. Kung in case halimbawa galing ko na sa 200cc, then you Mm. want to jump sa higher displacement, I think marirecommend ko talaga to. Ano bang gamit mong motor before? Yung actually nandiyan sa likod. Ito! Bro, congrats sa bagong Spark Pilot. Shoutout! Baka may gusto kang shoutout. Shoutout nga pala sa misis ko, saka sa mga barkada ko dyan sa Lucena. Shoutout sa inyo. Brother Alex, shoutout sa'yo. Baka may gusto kang shoutout. Sa nanay ko, sana magkita na kami. Alright mga cutie pies, kung naghahanap kayo ng inline 4 sport bike in an comfortable riding position, ito na siguro yun ang Honda CBR 650R. Kakalabas lang ito, mainit-init pa to guys. Sobrang refine ng makina, reliable brand dahil galing Honda to. At tignan nyo naman ang tsura. Napakatindi. Ang pinakamagandang sport touring bike sa middleweight class. Guys, ang Honda CBR 650R. Kung nakatulong tong video na to, please paki-like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala na sa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba, okay? The all new Honda CBR 650R. Ciao.